Mature kapag, I've learned to choose peace over always needing to be seen, distance over trying too hard just to be included, and silence over chasing people who never really reached back. It's not that I stopped caring, I just stopped proving my worth where it's not being held. I still want connection, but not at the cost of breaking my own heart just to belong. Uy, happy ako for her. Na ganun yung atake niya, na mature na siya. Kumbaga parang nakalagpas na siya sa pagpi-people please. Kung hindi na siya nagpi-peace sa Yes. kanya, nagbibigay ng peace sa kanya. Ito sobrang ganda nito kasi like, dadaan ka talaga sa punto na parang malalost ka eh. Parang, nabanggit ko rin to sa past episodes na parang there were moments also na parang yung kakahanap mo ng space that you will belong, ikaw yung na-lost. So parang ako, ibang bagay yung parang umabot na siya sa punto na parang, oh my, parang kailangan pa lang i-please ko lang yung sarili ko at yung nasa above. And of course, the people na nagmamahal sa akin. So parang ang sarap. So, naku-curious tuloy ako ilang taon na siya, blah, blah, blah. Kasi parang meron ding statement or meron ako nabasa rin sa TikTok na parang about it. Na parang sinasabi niya na iba talaga yung nabibigay ng solitude. Kasi parang pag napapakinggan mo yung sarili mo and nai-enjoy mo yung time with yourself alone, iba na yung kind of peace na nabibigay nun sa'yo. May ganyan ka bang moment, yung nawala yung peace mo or nawala yung sarili mo, kakapakisama mo sa mga nasa paligid Recent. mo? Or, okay, go. Roll VTR. Recent. So parang off-cam, guys, kinikwento ko kay Ekang na parang yun nga. Parang, Uy, pero hindi to segue para machika niya yun. Oo, Nasakto lang talaga. Nasakto lang talaga. Parang off-cam, pinag-uusapan namin ni Ekang na parang this year nga was intentional, parang building relationships, etc., knowing new people, etc. So, pinasok ko yung sarili ko sa mga different clubs, sports clubs na pwede ako may ma-meet na ibang tao. Tapos iba-iba yung personality nun eh. Tapos parang initially, like, nasya-shake ako. Like, all this time, akala ko like very, na ako, parang sobrang tatag ko na ito na yung Ryan, etc. Pero hindi mo pa rin pala maiiwasan na pumitik na parang okay, dahil parang interested ako dito sa club na to, I would fit to their mold, etc. Hanggat sa may punto lang na feeling ko may one time na we went out, lumabas kami as a group, blah, blah, blah. Tapos, hindi ko lang alam, feeling ko like ano na yun, si God na yung pumasok talaga sa akin. Na parang paglabas namin, nakikinig ako sa usapan nila, parang hindi ko na-enjoy to. Parang ba't ba ako nandito? Hindi ka belong. Oo, parang like, hindi ko to gusto, blah, blah, blah. Tapos like, umalis ako na maaga. As in, talagang nagbabay lang ako, birthday kasi, nagbabay lang ako doon sa birthday celebrant. Tapos nag-French exit na ako, kebs na ako sa ibang tao. Tapos sabi ko like, hindi ko to na-enjoy. Kailangan, kaya like parang off-cam rin guys, so nag-usapan namin ni Ekang na ang goal ko right now is to bumalik yung Ryan na alam kong peak Ryan na talagang I'm just enjoying myself and I'm only pleasing myself. Kasi parang pag umabot ka talaga sa punto na malalaman mo na kung ano lang yung energies and vibes na gusto mong ini-entertain eh. So, happy naman ako na may realization ako na gano'n. Pero like, grabe lang na start of the year, mapagdaanan ko siya. Buti na lang rin start of the year. It takes maturity para ma-realize mo na hindi ka pala okay sa sitwasyon na to. Correct. And, okay, out na ako. I need my peace more than you being in peace na nandyan ako. Correct. More than me being there. Yes, Parang ganun. oo. Ikaw ba? Like, up to now ba? May mga situations ka na pagdadaanan ng ganyan? Ako honestly, reflecting now, parang ang pinaka naging ganito kong moment na feeling ko hindi ako belong nung time na yon or like ginagawa ko out kahit hindi ko siya gusto. Tapos nung naging mature ako about it, inalisan ko. And I'll be very honest, baka hindi to mabigat sa iba, pero sa akin, na naranasan siya, mabigat siya. Lahat tayo, di ba, ang sinasabi, or most of the people sinasabi na high school yung best life nila. Pero sa akin, hindi siya ganun nangyari. Like, yes, I had fun nung high school. I love studying. Meron akong ilang friends din. Pero, nung ninanavigate ko yung high school na yun, in a way na bully din ako kasi meron talagang akong kaklase na bunot niya talaga ako. And growing up, dahil maliit yung school namin, ganyan,
parang ang laging sinasabi, after high school, dapat nagkikita-kita pa rin kayo, ganito, ganyan. So ako, pag bata ka, syempre nakikinig ka sa mga Yeah. sinasabi, di ba? So ako, talagang ako, okay, kahit halimbawang binubuli ako neto ni ate girl na to at talagang gusto kong umiyak everyday, hindi ako gagante. Tapos kahit after mag-high school, kikitain ko pa rin kayo, ganon. Hanggang sa na-realize ko nung parang siguro nakailang reunion din ako na pumupunta. Doon ko na-realize na, alam mo, hindi ako belong. Hindi dahil nagpapaawa ako, pero dahil, wala, naramdaman ko lang siya na hindi ako belong Kasi parang kung belong ako dito, una pa lang, sana hindi ko naranasan yon. Sana hindi ako pinaranasan ng ganon. Yes. Ng ate ko na to. So, nung time na na-realize ko na yon, ang kinikita ko na lang talaga yung mga totoo sa akin nung panahong yun. Agree. Like yung iba siguro sabihin, dapat kinikita mo pa rin sila kasi kasama mo sila nung high school. Pero I won't take it against them dahil hindi na naman nila alam yung nangyayari sa akin or at True, least yung yeah. nagiging effect sa akin. Kasi parang may ibang alam na binubuli ako nitong ate girl na to. And hindi nila piniling pigilan siya. Pero hindi rin sila, for me now na mas matanda na ako, nagigets ko na pare-parehas tayong bata that time. Yes. Like, yes, I forgive na din si ating bunot ako. But at the same time, hindi ko na rin obligasyon or trabaho na talagang, huy, okay na ako, halika na dito, kamusta ka na? Correct, yes. Mas ano na ako, it happened, I'm grateful. Isa sa mga best friends ko, dun ko din na-meet sa high school na yon dahil sa taong kagaya mo na binubunot ako, binubuli ako, nalaman ko na may ganito akong kaibigan na talagang magsa-stand by me. Ganda. So yung mga ganon, parang it takes maturity to realize Siyempre kapag bata ka talagang, hindi, dapat mahal nila ako Yes, kasi dapat mag-fit in, okay naman ako yes. sa kanila. Bakit nila ako ginaganito? Hanggang sa biglang, wala, hayaan natin, ganyan siya Baka hindi lang talaga alis na lang ako, parang ganon. Yes. Hindi ko sinasabing kung anong ginawa ko, ganun yung gawin nyo. Pero at least for me, pinili ko yung peace ko nung na-realize ko na, alam mo, hindi siya nag-make peace sa puso ko na Yes. kitain ko pa rin ikaw every chance I get. Kahit naman ang pundasyon natin ay pagbobong Pagbunot innerls mo mo, sa yeah. akin nung bata tayo. And yun, bata tayo nun So, I get it na nagkakamali ka, pero imagine din yung impact The sa impact, emotions ko na bata ako, kailangan kong mag-navigate into adulthood nang may ganyan sa tabi ko. Parang ganun. Yes. And ako parang, Mari, to end lang itong topic na to, itong nabunot natin na statement, gusto ko lang sabihin sa listeners na huwag niyo madaliin rin to be at a point na, ay, sabi ni Ekang and Ryan, kailangan, Oo. alam ko na yung... Proseso siya, proseso. ate. Kasi like, you are also put in situations na you would try to fit in. Kasi dun mo malalaman na hindi para sa akin to. Hindi okay ito sa akin. Kasi like, you Yes. wouldn't know yung mga ayaw mo kung hindi mo siya ma-experience then. So be grateful also dun din sa mga nakakasitwasyon. But kung at as early as very early age, ma-realize mo agad, better for you, diba? So kami like, it takes years also for us to know na eto yung mga, kasi may non-negotiables ka rin sa mga friends So parang, eto yung mga ayoko na ma-experience. Yes. Yes.